Nagsabi na mga kapatid ang NATO allies na hindi sila sasali dito sa US blockade dito sa Strait of Hormuz. Ano na naman kaya ang magiging reaksyon dito ni US President Donald Trump? Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Ayon dito sa report, hindi sasali ang mga bansang kasama o kasapi ng North Atlantic Treaty Organization or NATO sa planong pagharang ng Amerika sa lahat ng mga barko, sa sino mang mga barko na papasok at lalabas dito sa Strait of Hormuz. Yan ay inanunsyo mga kapatid ni US President Donald Trump matapos na magkaroon ng bigong pag-uusap sa pagitan ng mga delegado ng Amerika at saka ng Iran dito sa Islamabad, Pakistan. So sabi rito ng NATO allies, hindi sasali ang mga bansang kasapi ng North Atlantic Treaty Organization sa planong blockade ni US President Donald Trump sa Strait of Hormuz sa kabila ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan matapos mabigo ang peace talk sa Iran. Pag-usapan natin to mga tol, panoorin natin ang report mula rito sa UNTV News. Nagsimula na ang pagpapatupad ng United States ng naval blockade sa Strait of Hormuz. Isa sa mga maapektuhan nito, gusto ko lang ulit i-stop. Isa sa mga maapektuhan nito mga tol is ang bansang China. Meron na rin tayong nagawang reaction video mga tol na nagbigay na rin ng pahayag ang China na sabing ganon, ano ba sabi ng China mga tol? Ito, hands off the Strait of Hormuz or else. Mga kapatid, yan ay sinabi ni China's Defense Minister Admiral Dong Jun. Mga tol, ito ay babala rito sa Amerika. China warns Trump, hands off the Strait of Hormuz or else. China's Defense Minister Admiral Dong Jun just drew a sharp red line against America, mga tol. So tuloy natin ang balita. Nakatuon sa mga barkong papasok at lalabas sa mga daungan ng Iran. Ayon sa US Central Command, saklaw ng blockade ang lahat ng naval vessel, ngunit nilinaw na hindi apektado ang mga sasakyang pandagat na papunta sa ibang bansa. Layunin ng hakbang na putulin ang pinagkukunan ng kita ng Iran at pilitin ito na Okay, balikan natin yung sinabi Ito yung paglilinaw ng Central Command. sasakyang The blockade will be enforced impartially against vessels of all nations entering or departing Iranian ports and coastal areas, including all Iranian ports on the Arabian Gulf and Gulf of Oman. So mula lang daw doon mga kapatid sa mga Iranian ports ang kanilang target. Ngunit nilinaw na hindi apektado ang mga sasakyang pandagat na papunta sa ibang bansa. Layunin ng hakbang na putulin ang pinagkukunan ng kita ng Iran at pilitin ito na sumunod sa mga kasunduan sa rehiyon. Nauna nang inihayag ni US President Donald Trump na ang blockade ay para matiyak na walang bansang magbabayad ng umano'y illegal toll sa Iran. So yun ang layunin mga kapatid ng Amerika, para hindi makapaningil ang Iran ng toll. Kasi nga napapaulat na sinisingil daw ng Iran ang mga barko na papasok o lumalabas dito sa Strait of Hormuz. So ang blockade daw mga kapatid, ang layunin niyan is para mapigil itong Iran sa kanilang paniningil. Yun ang sabi mga tol ng CENTCOM. Ay para matiyak na walang bansang magbabayad ng umano'y illegal toll sa Iran. Kaya pala apektado ngayon ng China kasi meron silang kasunduan ng Iran mga tol, at nagbabayad daw sila ng China's Iran largest oil buyer throughout the war. Its tankers have crossed the strait under Iranian protection, paying in yuan. Ayan, nagbabayad sila directly to the Revolutionary Guard. Trump just ordered the interception of exactly those ships. Yung mga barko na nagbabayad mismo dito sa Revolutionary Guard. Kaya nga sabing ganon ng China, we have trade and energy agreements with Iran. Meron daw silang kasunduan kasi may agreements sila. He declared, we expect others not to interfere in our affairs. The Strait of Hormuz is open to us. Inaasahan daw nila na walang mangingialam doon sa kasunduan na nila. Meaning, bago pa man magsimula itong digmaan na to, bago pa man magsimula itong gera na to, is matagal nang merong affair o meron ng pag-uusap itong China at saka Iran. Kumbaga, ito yung sinasabi nito ni China's Defense Minister Admiral Dong. Kaya hindi daw dapat yan pakialaman ng kahit na sino man.
Kasabay nito, naglabas din ng matinding babala si Trump laban sa mga lalabag sa blockade. Ayon sa kanya, ang mga fast attack ships ng Iran ay agad nawawasakin kapag lumapit sa blockade at gagamitin ang puwersa ng US para sa mabilis at matinding pag-atake laban sa mga banta sa karagatan. Nagpahayag naman ng kawalan ng suporta ang ilang kaalyado ng North Atlantic Treaty Organization o Ayan na. NATO sa hakbang na ito ng US. Kabilang sa mga tumanggi ang United Kingdom kung saan diretsahang inihayag ni Prime Minister Keir Starmer na hindi sila kasali sa blockade. Ito, ilang beses na rito binabatikos ni Trump, etong UK. Ayon sa kanya, hindi dapat mahila ang kanilang bansa sa digmaan sa gitnang silangan sa kabila ng matinding pressure mula sa iba't ibang panig. Iginiit din ni Starmer na mas mahalaga ang pagpapanatili ng malayang paglalayag sa strait kaysa sa pagharang dito. Sumunod naman ang France na nagpahayag din ng pagtutol at sa halip ay nagmungkahi ng isang multinational mission na magtitigil sa labanan at magbubukas ng daan para sa mga barko. Actually, kung titingnan nyo, maganda naman din talaga hangarin itong bansang to. Hindi na to yung tipong lahat warlords, alam mo yun, lahat gustong magkaroon ng ikatlong labanang pandaigdigan tulad ng World War I, tulad ng World War II, nagkasundo-sundo sila, sige mag-away-away tayo lahat, di ba? Dito, maraming pumipigil, maraming humahadlang na lumawak pa at lumala pa etong nangyayaring to mga kapatid. Kung kayo tatanungin, pabor ba kayo doon sa sinasabi ng ilang mga member ng NATO o NATO allies tulad ng France, ng UK, ano masasabi ninyo doon sa kanilang mga desisyon na hindi pagsali dito sa US blockade? Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba mga tol. Ayon kay French President Emmanuel Macron, ang misyon ay dapat manatiling defensive at hindi kasama sa anumang labanan. Ilan pang bansa sa Europe ang nagpahayag ng pag-aalinlangan at sinabing handa lamang silang tumulong kung may matibay na kasunduan at tigil putukan sa Iran. Sa panig naman ng So sila handang tumulong para sa peace, hindi tumulong para mas lalo pang i-escalate, no? Parang yun ang gusto nilang sabihin. may matibay na kasunduan at tigil putukan sa Iran. Sa panig naman ng Turkiye, nanawagan Turkiye. si Foreign Minister Hakan Fidan na dapat buksan ang Strait of Hormuz sa pamamagitan ng diplomasya at hindi ng militar na aksyon. Ayon sa kanya, magiging komplikado ang pagbuo ng isang international force sa rehiyon at mas mainam na solusyon ang negosasyon. Sa kabila ng pagtutol ng ilang bansa, suportado naman ng Israel ang hakbang ng United States. Siyempre, Israel pa ba? Susuportahan nila yan eh. Gustong-gusto nga nila ng labanan eh. Ayon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, patuloy ang kanilang koordinasyon sa US at suportado nila ang matibay na paninindigan ng Washington. Giit ni Netanyahu, mahalaga ang blockade upang mahadlangan ang pagpopondo ng Iran sa mga kaalyado nitong grupo sa rehiyon. Ngunit sa kabila ng mga layunin nito, malaki ang posibleng epekto ng blockade sa buong mundo. Malamang, oo. Malaki epekto nito mga tol. No? Napakalaki. Matatandaan na halos 20% ng supply ng langis sa buong daigdig ang dumadaan sa Strait of Hormuz. Dahil dito, agad na tumaas ang presyo ng langis sa mahigit $100 kada bariles mula sa halos $70 bago ang digmaan. Hindi lamang enerhiya ang apektado, kundi pati ang mga produktong umaasa sa langis tulad ng fertilizer na posibleng magpahina sa mga ekonomiya ng iba't ibang bansa. Kabilang sa mga maaaring matinding maapektuhan ang China na umaasa sa malaking bahagi ng supply ng langis na dumadaan sa Hormuz. Kaya nagbigay na sila mga tol ng warning kay Trump. Kasi talagang apektado sila. Lalo na ang haharangin ng Amerika is yung mga barko daw na nagbabayad ng toll dito sa Iran. Dahil sa sitwasyon, nanawagan ang China ng pagpipigil at diplomasya upang maiwasan ang mas malawak na krisis. Noel Polyar. Ngayon mga tol, kung pakikinggan naman natin yung sinasabi ng CENTCOM, meron naman din silang parang good intentions, di ba? Para daw maiwasan na yung mga bansa na nagbabayad dito sa Iran Revolutionary Guard, di ba? Itong IRGC. Tapos mga kapatid, kung pakikinggan naman natin yung sinasabi ng NATO allies is meron din naman sila magandang point para hindi na lumala pa
No, hindi na kumbaga lalo pang mag-escalate etong tension na to. Tapos sinasabi rin ng China, dapat daw daanin sa pag-uusap para hindi na daw. Kumbaga lahat sila mga tol, merong sinasabi na kung titignan naman natin, may mga point bawat isa sa kanila mga tol. No? Pero eto kasi, nagkaroon na ng kasunduan, nagkaroon na ng pag-uusap sa pagitan ng Iran at saka ng Amerika. Pero at some point, wala silang nabuong negosasyon, hindi sila nagkasundo. Nabigo sila, merong mga iginigiit ang Amerika na ayaw tanggapin ng Iran. Merong iginigiit ang Iran na ayaw tanggapin ng Amerika. Ay hindi sila nagkakasundo mga tol. Ngayon, meron pa ba tayong aasahang pagkakasundo in the future? Yan ang ating aabangan mga tol. Ikaw pwede ka magbigay ng iyong sariling komentaryo at reaksyon sa comment section sa ibaba. No, maraming salamat sa inyong panonood. Syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe at kung nagustuhan niyo ang ating reaction video, pwede rin kayong mag-like dito sa ating video mga tol. Malaking tulong po yan. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.